Good morning guys, late upload na ito. Ito yung mga ganap nung isang araw nung lumabas kami ni Sebastian. Tamang-tama pagpasok namin ng Jollibee. Sobrang dilim ng langit at biglang buhos ng malakas na ulan. So ayan, nag-order na nga kami. Ang in-order lang namin is kay Sebastian, 1-piece chicken with coke, may french fries and burger. Sa akin palabok chicken lang, fries and coke float. So, hindi pa kami kumakain ng time na yan, kaya gutom na kami. Tinanong ko siya kung anong gusto niyang kainin. Ang sabi niya, burger and french fries. Tapos, tinanong ko, anong gusto mo, McDonald's or Jollibee? Sabi niya sa akin, Jollibee. So, tamang-tama pagbaba namin, malapit lang yung Jollibee dito sa amin, kaya dito na kami kumain. So, sana titigil kami doon sa may Pure Gold. Pero dahil masama pa rin yung pakiramdam ko at umuubo pa rin ako, kaya dumiretso na kami dito sa may samin, may malapit na Jollibee. Si Sebastian guys, malaki na yan, pero hinihimayan ko pa rin yan ng pagkain, lalo na kapag Jollibee or kaya McDo. Marunong na din naman siya, kaya lang ang tagal-tagal niyang maghimay. At saka kawawa naman, gutom na yan alam ko, kasi hindi pa yan kumakain ng tanghalian, 2:00 na ng hapon yung time na yan. Mabilis lang naman yung pinuntahan namin, kaso ang hirap-hirap mag-abang ng sasakyan. Kasi yung iba, hindi na sila nagpapasakay kung saan-saan lang. Kailangan may designated stop area na doon ka sasakay, tapos doon ka rin bababa. Marami namang jeep at e-jeep, kaya lang ang bibilis nilang magpatakbo. Hindi mo na sila mahahabol kasi ang layo-layo, nandun na sa dulo sila titikil. Pero okay lang dahil sanay tayong mag-commute. Dati guys, takot na takot ako sumakay ng jeep, tapos magbiyahe ng mag-isa. Kasi sabi ko, ano to, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero ngayon, kahit saan mo ko dalhin, parang ang bilis-bilis na lang mag-navigation ng utak mo. O diba, from the word navigate, navigation. Totoo yan guys, ngayon natutunan ko. Dapat pala kapag nagbabiyahe ka, ililista mo yung mga pupuntahan mo, tapos yung mga lugar, tapos tatandaan mo kung saan ka nabababa, saan ka sasakay, saan ka hihinto, tapos saan dumadaan yung bus na yun, yung mga jeep. The other day pa lang kapag aalis ka, ganun na yung ginagawa ko. So pinag-aaralan ko na talaga siya. Palagi talaga ako niyan may map, tapos pinopoint ko na siya, tapos may east, west, south, and north. So ganyan yung ginagawa ko para hindi kayo mawala. Dapat kapag aalis kayo, lalo na baguhan kayo sa Manila, tapos hindi nyo alam kung saan kayo sasakay or saan kayo pupunta, nako, gawin nyo ito guys. Madali lang naman ang buhay-buhay dito guys sa Manila. Basta marunong kang magbasa, marunong kang umintindi, kayang-kaya mo yan. So, ayan. Ayan na nga. So, fast forward. Natapos na yung aking paghihimay ng kanyang pagkain. Ganito talaga tayong mga nanay. Siyempre, uunahin natin yung anak nating pakainin. Baka magutom, magalit, magwawala yan. So, ayan na nga. Si Sebastian kasi is perfectionist siya sa lahat ng bagay. Mapa sa pagkain, mga gamit niya, or sa kanyang mga ginagawa. So, ganyan talaga sila. Nung una, hindi ko naiintindihan kung bakit ganyan yung ugali niya. Pero habang tumatagal at lumalaki siya, ngayon alam ko na at naiintindihan ko. Hindi ko alam bakit ito binigay sa akin ng Diyos, pero alam ko kayang-kaya ko ito at kakayanin ko pa ang lahat. Maging healthy ka lang, masaya, at lumaking maging isang mabuting tao. Kahit medyo mabagal yung development natin, okay lang yan anak, kayang-kaya natin yan. At least, ngayon medyo okay ka na. Tuloy-tuloy mo lang yan. At gustong gusto ko yung magdadaldal ka at kakausapin mo palagi si mama at sasabihin mo yung mga gusto mo at yung mga ayaw mo. Naku, masayang masaya na ako dyan. Dati guys, hindi ko naiintindihan bakit nangyayari sa akin yung mga ganito at ibinigay sa akin yung ganitong anak na katulad ni Sebastian. Pero ngayon, okay lang, naiintindihan ko na yung time na i-give up ko yung aking trabaho, yung lahat-lahat para sa iyo anak,
gagawin ni Mama. Nagpray talaga ako noon sa Diyos at sa Panginoon. Sabi ko, Lord, pauwiin niyo lang ako, sabi kong ganon. Hindi ko naiiwanan yung anak ko kahit kailan. So tamang-tama guys, kinaumagahan, nagkasakit ako. Hindi ko alam kung bakit nagkasakit ako or sa pag-iisip o talagang coincidence talaga yung nangyari kasi na-ospital ako. Kakapasok ko pa lang noon sa bagong trabaho ko kasi kakatapos lang nung unang contract ko noon. So nag-apply ako sa iba tapos natanggap naman ako noon. Tapos eto nga yung nangyari, na-ospital ako. Siguro mga 3 days na, 5 days ako nasa ospital. So hindi ako nakapasok. Siguro mga 3 months or 6 months pa lang ako sa bagong trabaho. So bawal yun. Siyempre, kailangan ko ng medical certificate para ipakita doon sa bagong trabaho na nagkasakit talaga ako. So, ayan, nung binigay ko nga yung medical certificate ko, hindi niya tinanggap kasi akala niya nagsisinungaling ako na nagkasakit ako. Na-terminate ako nung time na yon. Sabi ko, okay lang. Tapos, mga ilang days, may ticket na ako pauwi ng Pilipinas. Pero hindi ko alam yung time na yun na pala yung plan ni Lord na papauwiin na ako kasi yun yung wish ko. O diba, ang lakas-lakas ko sa Panginoon. Ayun na nga, ang dami kong kwento, diba? At ngayon, malaki na si Sebastian. Dati, ang hina-hina niyang kumain. Ngayon, sobrang lakas na niyang kumain. Kahit anong ibigay mo, kakainin na niya. Kahit yata daliri mo, kakainin na niya. Yung time na yun guys, walang-wala talaga akong kapera-pera noon. Nakauwi talaga ako, grabe. Kaya ang buhay, hindi natin alam. Magtiwala lang tayo sa taas, tapos lagi tayong hihingi ng gabay. At syempre, hindi natin makakalimutan yung mag-pray palagi. Nandyan siya palagi nakagabay sa atin at alam niya yung mga nangyayari sa atin. Tapos, eto na nga guys, hindi ko akalain na magiging content creator ako. Hindi ko akalain na yung dating mahiyain, sobrang mahiyain ako. Kaya ko palang humarap sa camera tapos papanoorin ng maraming tao. Ang plano talaga ng Diyos ay hindi natin alam. Kaya, relax lang guys. Chill lang, ayan. Tapos, nakakaraos naman sa araw-araw. Okay na yun. Huwag masyadong stressin yung sarili. Kung ano lang yung nandyan, matutong pagtiyagaan, tapos i-budget, magtipid na lang o. Meron ngang kasabihan, 'di ba? Kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. So ibig sabihin, kung ano lang yung nandyan, pagkasyahin, okay na yun, tama naman yun. Hindi naman palaging dapat magarbo yung kinakain, 'di ba? O kapag may pera, tsaka lang kumain sa labas, ganun lang. Guys, kung nagustuhan nyo yung aking mga videos, may mga cooking videos ako, mga simple recipes, cooking and food vlogging, mukbang, food review, everyday life, etc. sports. Guys, pasupport naman ako. Maliit pa lang kasi itong channel ko, so baka naman guys, supportahan nyo rin ako. Katulad din ako, sumusuporta din ako sa ibang mga content creators. Thank you guys! So dahil wala din yung partner ko, nagtatrabaho din sa malayo, kaya LDR kami. Kaya kadalasan makikita nyo sa aming mga videos, kami lang dalawa ni Sebastian at yung kanyang kapatid at pinsan. Pero dahil ayaw nila sa camera, okay lang. So ayan, tapos na nga kami guys kumain, fast forward, ayan nakalabas na kami. So binidyoan ko pa si Sebastian kasi alam ko busog na siya, nakangiti na siya. And then, bababa lang kami dyan. Ayan. Tapos, tatawid lang kami sa kabila kasi may bibilin kami sa 7-Eleven. Wala na pala kaming tissue at parehas kaming may ubo. Kaya bibili muna kami ng tissue at tinapay. So, kaninang umaga ang aliwalas lang, walang ulan. Tapos, ngayong hapon, biglang umulan. So, ayan, kaya madulas ang kalsada. Ingat-ingat po tayo, lalo na yung mga motorista, yung mga driver, at yung mga araw-araw na nagko-commute. So, ayan na nga, si Sebastian kumuha ng kanyang piatos. And then, syempre,
kumuha din ako ng favorite ko na popcorn, yung caramelized popcorn. And then, kukuha lang kami ng tissue at tinapay. And then, pauwi na kami. So, thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. See you again to my next video. Thank you for watching, guys. Bye. Keep safe, everyone.